Hello everyone, magandang umaga sa inyong lahat. So eto na, nakarma na po si Representative Janet Garin. Napakayabang kasi niyang taong yan eh. Kung makipagdebate yan sa plenary, sa House of Representatives, napakayabang. Kala mo walang bahid ng kadumihan sa katawan. O ayan, yung kanyang hiling sa korte na ibasura yung Deng Baxia case. Ito yung tinatawag ni Miao Miao Kiko Barsaga na Deng Baxia Queen. O ayan, ibinasura yung kanyang hiling. Ngayon, ang mangyayari, magtutuloy-tuloy po yung kaso niya diyan sa anomalya sa Deng Baxia kung saan maraming namatay na bata, mahigit 100. Opo, may anomalya kasi diyan eh. Mayroon silang malaking overprice dito sa bakuna na yan. At pinilit na ipadupad yan pong programa na yan. Kahit wala pong sample o mga checking, wala. Dalagang ipinatupad para ano? Para makalusot na sila, makuha na nila yung kanilang overprice, corruption. Kaya kapag may mga corruption talaga, programa man yan o proyekto, nagkakaletse-letse po yung programa at proyekto dahil may corruption. So ito, tuloy-tuloy po ang kaso ni Deng Baxia Queen, si Janet Garin na dati pong Health Secretary. Okay, ito po yung balita ng Manila Times. Dalawang topic po pala tayo ngayon, ano? Magkokomento rin tayo doon sa pag-aresto, paghinto. Nahuli daw eh. Nahuli si Jason sa kaya na-stop, no? Magkokomento rin tayo dyan. Okay, ito po yung balita ng Manila Times. Motions to dismiss Deng Baxia case, junk dinasura. Quezon City Regional Trial, Quezon City Trial Court Judge has rejected po the petition filed by former Health Secretary and now Iloilo Representative Janet Garin and her co-accused to dismiss the Deng Baxia case. In April 28, 2026, order a copy of which was obtained by the Manila Times Judge Michael Ken De Jesus of Regional Trial Court, Branch 102, denied several motion to quash. Several na pala yan. Ay, ibig sabihin, lampas 3, 5, 8. Marami na po, several eh. To quash filed by the defense lawyers for lack of merit. In the sum, the attempt to shoehorn, to force to be included or admitted the Deng Baxia mass immunization program into the narrow confines of the LBLER doctrine is punctually unveiling and legally untenable, De Jesus said. The defense panel had argued that the 35 cases, ang dami palang kaso, being handled by the De Jesus were no different from the first batch of 8 cases which were earlier dismissed by another family court judge. Hence, its claim of double jeopardy. Ang dami po palang nakasuhan dito. The prosecution panel had insisted that the cases were separate and distinct as the over 100 over 100 children who died. Kita mo yung Garin dahil sa pangungurakot mo, dahil mayroon kayong overprice, gusto nyong kumita, namatay tuloy over 100 children who died after they were vaccinated with the anti-dengue vaccine, had different medical condition, illustrating the glaring factual difference between a vehicular collision in the Jason Ibler B. Modesto San Pedro case and multiple distinct acts of medical inoculate committed in a singular act of driving his vehicle recklessly at a specific moment in time. But in the Deng Baxia case, they were continuous, repeated acts, and while the policy of mass vaccination was singular,
the proximate acts of negligence, the alleged indiscriminate administration of the vaccine without proper screening ngayon were repeatedly committed with every individual injection, the family court judge said. The alleged reckless imprudence did not solely materialize in a room or place during materialize upon the actual administration of the vaccine to an unsuspected child. De Jesus said, dapat pala may screening muna ang mga bata na ininjectionan at kung mayroon itong mga karamdaman na hindi akma sa vaccine, maaring makasama sa kanya. Parang ano lang po ito eh. Parang ikaw ay halimbawa bibigyan ka ng gamot. May mga tinatanong po yung mga doktor bago ka bigyan ng gamot. Mayroon ka bang allergy? Diba? May mga ganyang gamot na bawal sa may allergy. Ikaw ba'y buntis? Mayroon ka bang hika? Wala pong screening na gano'n eh. Dahil gustong kumita, sige, bakunahan na yan, bakunahan na yan. Nang matapos ito, kikita na tayo. May overprice na, may kickback na. Ganun po yung mga mga mukhang pera talaga eh. Mga mukhang pera. Explaining that a motion to quash is neither a mini trial nor a proper vehicle to evaluate medical findings, weigh expert opinions, or determine the cause of death. Jesus said that it would be a matter of evidence that must be rigorously tested during a full-blown trial on the merits. The vaccine produced or procured by the Department of Health for 3.5 billion. Kita nyo? Billion pala itong vaccine na ito. Napakamahal ano? Napakamahal, 3.5 billion. For a nationwide job campaign in 2015 was not evaluated truly for safety and efficiency, leading to deaths of many children according to the findings of several health experts and the Forensic Laboratory Division of the Public Attorney's Office, PAO. Under the leadership of Persida Rueda Acosta, PAO provided legal assistance to the parents and relatives belonging to the samahan ng mga magulang ang mga anak ay biktima ng Dengbangsya, particularly in the civil case. Ayun. Yun po ay yung balita ng Manila Times. At talaga naman, dapat may makamit. Ang unang-unang dapat patawan ng parusa rito, yung Health Secretary. Siya yung pinuno sa Department of Health eh. Hindi dapat siya makaligtas dito. Dapat makulong po yang si Janet Garing. At napakayabang ng tao na yan. Panoorin nyo mga debate niyan. Akala mo kung ipagtanggol niya yung mga magnanakaw. Si Bongbong Marcos, si dating Speaker Martin Romualdez. At siya, akala mo walang bahid. No? Kung makapagsalita sa plenary, makapagdebate. Napakayabang. Inis na inis ako dyan. Pag pinapanood ko yan. So, dapat makulong yan. Yung Janet Garin na yan. Ang problema, pagdating po sa health, yung mga ganyang kaso, yung mga may doktor-doktor, may mga gamot-gamot, napakahirap po, napakatagal po na kaso na yan. Ang hirap kasi patunayan po yan. Yung ganyang mga kaso. Pagdating sa health. Kaya matagal po yan. Okay, dito naman po kay Jason sa nahinto po eh. Na-stop si Jason sa inaresto po kagabi. Ang problema itong mga panggigipit lang po itong ginagawa sa amin eh. Kay Eric Celis, ka Eric, meron din yata siyang arrest warrant pero hindi yata siya nahuli. Ang nahuli po si Jason sa. Ito po yung panggigipit na ginagawa kung saan huhulihin ka sa gabi. Wala nang opisina, sarado na yung office hours. Tapos kinabukasan, madalas ginagawa ito ng Biyernes eh. Marami na po tayong napanood na mga ganitong panggigipit. Biyernes ng hapon, Biyernes ng gabi, sarado na opisina. Doon huhulihin.
Dahil wala na opisina, hindi ka na makakapagpiyansa. Doon ka matutulog, makukulong ka ng Sabado, Linggo, Lunes ka na makakapagpiyansa. Yun po yung mga panggigipit. Dito po, Huwebes ng gabi, inaresto. Biyernes po, ngayon, holiday. Wala ring opisina. Kaya, makukulong si Jay ng, ngayong araw, Biyernes, Sabado, Linggo. Sa Lunes na siya makakapagpiyansa. Pero according po sa kanyang lawyer, walang jurisdiction daw po ang Pasay. Dahil sa Pasay, yata, kung hindi ako nagkakamali, sa Pasay ipinail yung kasong cyber libel. Maliit na kaso lang po ito, magaang na kaso lang ito. Wala raw jurisdiction dahil yung nagreklamo si Bongbong Marcos, the President. Hindi naman nakatira sa Pasay. Si Bongbong Marcos, nasa Malacanang, nasa Maynila si Bongbong Marcos, di po ba? So, wala daw jurisdiction ang tawag nito, ang Pasay, no? Yung court sa Pasay. Kaya dapat immediately i-dismiss, pakawalan si Jason Sa. Yan ang hirit ng abogado ni Jason Sa. At doon nga sa tinatawag nating freedom of speech, freedom of expression, pasok yan. Pasok yan. Ganito kasi pag guilty, nasasaktan po yung mga binabanata natin eh. Dahil nga totoo eh. Totoo yung sinasabi natin eh. Kaya ang gagawin talaga niyan, mabibwisit sila, ipakulong yan, kasuhan yan, ipakulong yan, gipitin yan, harasin yan. Kasi galit sila dahil totoo yung sinasabi natin. O yan yung pagkakaiba ng mga nagki-criticize kay Duterte. Hinahayaan niya lang eh. Kasi hindi naman totoo eh. So pag hindi totoo, talagang relax ka lang eh. Pag totoo, talagang magagalit ka. Nai-expose ka, kumakalat yung totoong pangyayari. Kaya nagagalit sila. Kaya ito yung ginagawa, gigipitin ka dahil may power sila, may pera pa. Gigipitin ka. Yan yung ganti nila. Dahil maingay ka. Binubwisit mo sila, bibusitin ka rin. So, kaya po, nahuli po, na-stop po si Jason Sa at marami na pong beses na aresto to. Dahil hindi naman talaga kami napapatigil eh. Pero wag naman sana ako. Mahal din yata ang piyansa niya. Hindi ko alam. Pero maliit na tao lang naman tayo. Hindi siguro tayo papatulan. Pero dapat kung kayo ay public servant, hindi kayo onion skin. Kaya lang wala talaga eh. Lalo si Trillanes, yung mga dilawan. Nako po, mahilig magdemanda yan. Paano totoo kasi? Guilty kasi sila. Kaya sila nabibwisit at ginigipit, ginagantihan nila yung mga nagki-criticize sa kanila. Anyway, sa Lunes po, makakalaya na yan si Jason Sa. At ibinlag pa, tinapik pa yan ni Claire Castro sa kanyang channel, sa kanyang vlog. Binlag po yan eh. Para para gawan ng misinformation. Para gawan ng paninira, propaganda itong si Jason Sa. Pero wag ka, Claire Castro, hintay ka lang. Ikaw din, makukulong ka tiyak. Marami pong kasong pwedeng isampa dyan. Pwedeng kasuhan ni BP Sara yan. Maraming pwedeng ikaso dyan. Hintay ka lang pag upo ni BP Sara. Ngayon, panay ang ngiti mo, nakakatawa ka pa. Magaganda lagi yung damit mo. Ewan ko pag kinulong ka na. Okay, hanggang dito lamang po. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. See you next time. Bye-bye.